Showbiz fanatics, Doc Willie Ong abay nagsalita na patungkol sa tunay na relasyon nito kay Cassandra Ong. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? At Doc Willie Ong sinasabing may isinakripisyo. Ano nga ba ito ayon sa kanyang statement? But before that, and of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay at lagi pong nakantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw nga ito, dahil sa huling live nga ni Doc Willie Ong ay meron po siyang nilinaw patungkol sa mga kumakalat na fake news. Dahil hanggang sa ngayon, pinaniniwalaan kasi ng tao yung patungkol po sa tunay na relasyon nitong si Doc Willie Ong at ni Cassandra Ong na isa sa mga masasabi nating sangkot po doon sa kaso ng Pogo, no? Sabi niya dito, bad trip ang doktor ng bayan na si Willie Ong or Doc Willie Ong matapos siyang idamay sa kontrobersyal na personalidad na may connection sa Pogo na si Cassandra Ong. Ito po ang sabi niya, fake news yan ang sigaw ni Doc Willie sa naglalabasang balita na siya raw ang tunay na ama ni Cassandra Ong tulad ng inilabas ng ilang vlogs at website. Si Cassandra Ong ay negosyanteng iniimbestigahan ngayon sa Senado dahil sa pagpapatakbo umano ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or POGO sa Porac, Pampanga. Konektado rin umano si Cassandra sa umano'y POGO operation din ni Dismiss Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na patuloy pa rin iniimbestagahan sa nagaganap na Senate hearing. May karapatang magalit si Doc Willie dahil viral na ang isang YouTube video na may title na Cassandra Ong, inaming anak ni Doc Willie Ong. So, ilan lamang yan sa mga fake news na nagkalat dito sa YouTube at sa Facebook na tila baga inuugnay ang pangalan ni Doc Willie Ong dito kay Cassandra Ong. So, sa kanyang live, nilinaw niya na wala po silang connection at wala silang relasyon ni hindi niya po kilala personally si Cassandra Ong. Pero doon po sa kanyang videos na inilabas ay shinor po niya or talagang sinigurado niya na sa kabila ng pagkakaroon ng kanyang sarcoma or abdominal cancer ay nagdesisyon pa rin ang doktor ng bayan na si Willie Ong na tumakbo sa 2025 election. Kakandidatong senador si Doc Willie sa magaganap na eleksyon sa darating na May 2025 kahit na patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanyang cancer. Ayon po sa kanya pong Facebook live noong September 30, ngayong araw na in-announce si Doc Willie na maghahain na siya ng kanyang Certificate of Candidacy or COC sa pagkasenador through his wife Dr. Annalisa Ramoso. Magpa-file po ako ng for senator. I'll be filing for senator this October 2 Wednesday. Nagawa ko na yung papeles na notarize ko na. Si Doc Lisa siya ang magpa-file lang sa akin. Pero ako ang tatakbo, pahayag ng palabang doktor. So according to him, ay hindi po niya palalagpasin yung pagkakataon na siya po ay talagang makatakbo no dito po sa darating na halalan. Sabi niya, tatakbo ang cardiologist at health advocate bilang independent candidate ng senatorial race at mangangampanya siya sa pamamagitan ng social media. I'll do the cleanest way. Hindi tayo connected sa admin Duterte opposition. Ako lang mag-isa, no one else. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang, wala akong hinihingi, walang kapalit, sabi ni Doc Willie. Tatakbo tayo at papakita nating tunay ang Diyos, dagdag pa niya. Kahit matinding sakit at paghihirap ang nararamdaman ngayon ni Doc Willie dahil sa kanyang sarcoma or abdominal cancer, ay nagpakapositibo pa rin ang kanyang pananaw sa buhay. Alam ng dating vice presidential candidate ng anumang oras ay pwede na siyang kunin ni Lord, pero sa kabila nito ay pinagdarasal pa rin niya na pahabain pa ang kanyang buhay kung meron pa siyang misyon sa mundo. Sabi niya, it's 50-50, 50% to live a few more months and year, 50% na anytime baka hindi na ako huminga. Ang pahayag ng doktor sa panayam ng kapuso mo, Jessica Soho. Patuloy na pagbabahagi ni Doc Willie, walang kasiguraduhan. Every day is a blessing. I just live every day and I don't think of next month, next year. So, sinabi pa ni Doc Willie sa kanya pong live na tatakbo siya pero hindi po siya manghihingi ng tulong. Umagay sa sacrifice niya pati yung health niya
para lang po talagang maibahagi, no? Kasi gusto niya po talaga, pinaka-goal niya po dito ay nangako po siyang aayusin niya ang healthcare system ng ating bansa. Yun talaga yung pinaka-focus niya dahil parang nakokonsensya siya na naranasan niya yung special treatment, talagang agarang treatment sa Singapore, while may mga kababayan tayo dito sa Pilipinas na kailangan pang pumila ng mahaba para lang po mabigyan ng solusyon ang kanilang sakit. Yan po ang kanyang mga pahayag. And for that, ay natuwa naman yung kanyang mga supporters, ano. Sabi ni Ma'am si Susan, salamat sa Diyos at maganda-ganda na ang aura mo, Doc. Pagpapatuloy natin ang pagdarasal sa tuluyan mong paggaling para bumalik ka na sa dati mong buhay. Aantayin ka po namin at kung tatakbo kayo sa eleksyon, asahan nyo po na iboboto namin kayo. Alam ng Diyos kaya kayo binuhay, may misyon pa po kayo sa taong bayan. God bless you. Ayan. So ganito po yung kanyang mensahe para kay Doc Willie Ong. Ngayong nagdaranas nga ng sakit, itong si Doc Willie, talagang lahat po ng mga videos na ilalabas niya, lagi po yan nag-garner ng almost a millions at nagte-trending po sa social media. At according to Doc Willie Ong, isa sa mga nakikita niyang dahilan kung bakit binibigyan pa siya ng chance ng Diyos na mabuhay dahil hindi pa raw tapos ang kanyang misyon. May pinapagawa sa kanya ang Diyos na, at ito yung pinakamainam niyang gawin na pumasok siya sa politika. Ito po yung kanyang sinabi. Sabi ni Ma'am Cecilia, thanks God po at malakas, maganda na itsura niya. We love you, Doc Willie. And sabi ni Bogs, hayaan mo Doc, ganun tao, basta magpagaling ka dyan. Ayan. So ganito naman yung kanilang mga pinaparating na mensahe para kay Doc Willie Ong. Kasi first things first, bago po siya tumakbo bilang isang senador, dahil alam natin na mas dodoble pa ang mga bashers na pwede niya pong maranasan pagkatapos niya magkasakit or pagkatapos niya tumakbo. Kasi nung siya po ay tumakbo bilang vice president, nung running mate niya si dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, ay talagang samot-saring mga pambabash ang nararanasan niya. How much more ngayon? Sabi ni Ma'am si Evelyn, kung sinasabi mong matigas ang dumi at sensitive ang skin, actually, wala lang ang katapat. Water lang ang katapat. Instead of 2 liters a day, 3 to 4 liters a day ang need mo during chemo. I'm only cancer survivor. God bless. So ito naman yung kanyang sinabi, no? Pero syempre kailangan sundin kasi ni Doc Willie Ong kung ano po yung prescribe ng doctors. Meron po kasing mga ganyang klase na parang hindi pwedeng uminom ng masyadong maraming water kasi baka mag-cause po ng ano po yan, mag-cause po siya ng mas matindi pa, 'di ba? Pero syempre bilang doktor po si Doc Willie Ong, alam niya naman kung anong gagawin niya for that. And sabi ni Shalia May de la Torre, salamat kay tayo kay God Lord. Amen. Gagaling ka po, Doc. Dami kaming nananalangin, Doc. Ayan. So, tuwan-tuwa si Doc Willie Ong habang binabasa niya yung mga mensahe ng mga netizen kasi sabi niya, mula daw nung nagkasakit siya, doon niya raw nakita talaga na mababait ang mga Pinoy. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!